lechong manok, tinola, at syempre pa, fried chicken. Ilan lang ang mga ito sa mga luto ng manok na talaga namang paborito nating mga Pilipino. Siguradong marami ngayon ang sad dahil ang paborito nating manok biglang nagmahal ang presyo at pahirapan pa sa supply. Kaya paano na lang ang ating fried chicken, lechon manok, chicken inasal, tinola at marami pang iba. Nung kumalat ang balitang di umano, nagkakaubusan na ng manok na epekto ng pananalasa ng bagyong Glenda sa mga manukan, aba, maraming na chicken. Nakadagdag pa sa pagpanik ng iba nung walang ma-order na manok sa ilang branch ng isang sikat na fast food chain. Pero anila, hindi raw supply ng manok ang problema. Nagkaroon lang daw ng aberya sa kanilang system upgrade. Pero simula sa araw na ito, balik sa normal na raw ang kanilang operasyon. Gayunman, ang sabi ng Department of Agriculture, sa susunod na buwan daw, babalik na sa normal ang supply ng manok. Huwag na raw ma-chicken. Ang bida sa hit Korean novelang My Love from the Star, mahilig sa chicken at beer. At mukhang lumanding na rin ito ngayon dito sa Pilipinas. Sa restaurant na ito sa kahabaan ng West Avenue sa Quezon City, matitikman ang BBQ Chicken and Beer na nagmula pa sa South Korea. Ang kanilang best sellers, Yangnyeom Chicken na may iba't ibang Korean herbs at ginseng. Ang Paris Chicken na may pinagsamang soy garlic at binudburan ng mga siling labuyo. Ang manamis-namis na honey glazed chicken. At higit sa lahat, ang napakaanghang na hot and spicy chicken. Siyempre, ang kapartner nito, beer. Most of the time, habang kumakain sila, lagi accompany nila is beer because of the weather sa Korea dahil malamig sa Korea. Kailangan natin itak po ng ganitong 2 beses po. Saka yung pagdadrop po ng manok, kailangan pa forward po. Ganito. Ganun. Kapag luto na, isa-isang papahira ng sauce. Parang different style naman ito. Parang may iba-iba. Unique yung lasa niya. Hindi siya yung usual na chicken na nabibili sa labas. Popular na street food naman sa Taiwan ang manok na ito na makikipagsabayan hindi lang daw sa pasarapan kundi maging sa palakihan. Ang chicken chop kasi nito umaabot ng 12 inches. Nakarating na ang manok na ito sa Pasay. Maraming may gusto ng chicken, especially mga Filipinos. Hindi lang kami magiging one of the other chicken restaurant, pero meron kami, magsa-stand out kami kasi meron nga yung chicken nga namin malaki. Ang pinakapatok dito, ang kanilang original crispy chicken. Meron ding grilled chicken na may barbecue sauce at hot and spicy. Sa presyong 110 pesos kada isa, sold na. Makikita mo na talaga yung ano niya. Hindi lang siya yung puro breadings eh. As in, makukuha mo na talaga yung laman niya. Kaya sobrang sarap. Ang susunod naman nating titikmang manok, 100% Pinoy sa Kapitolyo, Pasig. Dahil ang kanilang manok may sariling trono nakaupo sa isang lata ng beer. Pero hindi raw ito nakalalasing. Yung temperature na pinaglulutuan namin ng manok, hindi siya nakaka-endanger ng lata because hindi siya ganun kainit. Ang idea namin behind it is that pag lumabas na yung steamer, kumulo na yung beer sa loob ng lata, yun ang magluluto dun sa loob.
lalagyan natin siya ng homemade spice rub. Kailangan masahihin yung manok para dumikit talaga yung flavor. Tapos, yung loob ng manok, lalagyan natin ng garlic and red onion. Okay, ito ang aming secret, ang aming beer, na magluluto at magbibigay ng flavor sa chicken habang niro-roast namin siya. Pagkatapos, ilalagay natin siya sa oven for 28 minutes. Okay, and then next step, ipi-plate na natin siya. This is our buttered corn. Okay, now we're ready to eat and serve. Ang isang buong beer can chicken nagkakahalaga ng 750 pesos. Di ba, pinupuho daw siya sa beer pero parang hindi ko malasahan yung beer. Siyempre kakaiba dahil ngayon ako nakakita ng ganyan. Sa pagnenegosyo ng araw, basta manok, kadalasan walang lugi. Kaya ang may-ari ng local fast food chain na Chicken Charlie na si I4, sumugal din sa manok. We're very confident with our product. Yung fried chicken namin, alam namin it's one of the best. It's one of the top quality. Talagang mahilig tayo sa chicken, more than vegetable, more than the pork, more than beef, diba? So, yeah. I think malaki yung market kasi sa fried chicken. Ang pambato niyang fried chicken, ipriniprito, not once, but twice. Ang perfect sauce nito, soy garlic flavor at hot and spicy. Mula 65 hanggang 100 pesos, pwede nang ma-enjoy ang ipinagmamalaki nilang Chicken Charlie. Chicken Charlie! Pero kung homemade chicken naman ang hanap, sugod na sa chicken house na ito sa Paco para sa kanilang Master of Fried Chicken, ang Myra Del's Chicken. Taong 1981 nung naimbento raw ang manok na ito. Galing sa dalawang name, kay Myra at kay Del. Family kami, kaya ipinangalan sa kanila ng daddy niyan. Nung pumunta sila sa Amerika, na turnover sa amin yung... Mula sa 300,000 pesos na puhunan, ang kanila raw kinikita sa araw-araw ngayon, umaabot mula 15 hanggang 20,000 pesos. Ang kanilang sikreto, walang iba kundi ang kanilang marinade. Pinahira ng asin at white pepper mula sa loob hanggang labas ng manok. Matapos nito, pinakuluan sa loob ng 45 minutes. At saka inilubog sa mainit na mantika. Ang kanila namang gravy, may halong ketchup. Hindi ako makapagsalita dahil sa sarap. Wala akong marami. Parang ulit mo buto, gusto kong ngatain. Malaka. Ngayon pa lang, humihingi na po kami ng paumanhin dahil kung kailan mahalang manok o may problema sa supply at saka namin kayo tinakam ng iba't ibang mga putahe ng manok. Pero papasaan ba at matatapos rin tsak ang problema at ma-e-enjoy nating muli ang pinakamamahal nating manok? Ang sikat ngayon, hindi lang nababalita sa radyo, sa TV o sa dyaryo, kundi trending online. Katulad ng mamang pulis na pwedeng maging modelo o artista ang magbabarkada na ipinapangalandakan ang kanilang abs at ang komedyanteng chef sa London. Ito ang hottest topic sa internet sa linggong ito. Dahil bukod sa kanyang magandang katawan, artistahin din ang itsura. Ang machong ito, isa pa lang, pulis. Si PO2 Mariano Perez Flormata Jr., also known as Neil Perez. Ang pulis na nagpapatigil sa mga puso ng pasahero ng NAIA.
Miyembro si Neil ng Aviation Special Action Forces at eksperto rin sa anti-aircraft hijacking. Assign ako sa PNP ABSI Group, Special Operations Unit. Simula raw nung kumalat sa internet ang kanyang litrato, instant celebrity siya. Masaya rin po. Maganda rin naman po yung yung hangarin ko na pakita sa tao na ang pulis nga po ay physically fit. Pinukulit nila ako, wag mo kaming kakalimutan, mga ganon. Tapos papa-picture nga. Pero sa mga nagtatanong kung single pa ba ang ating Adonis, Girlfriend meron. Since high school, magkakilala na kami on and off. Pero ngayon, 3 years, tuloy-tuloy naman yung relationship namin. sa ngayon, abala si Neil sa lalo pang pagpapaganda ng kanyang katawan at paghahasa ng kanyang utak dahil sasabak daw siya sa Misters of the Philippines. To be honest, he's not perfect. Aminin natin yan kasi he's just starting, di ba? Marami pa siyang kailangan i-improve. Sana makuha niya rin yung kumpiyansa, yung 100% confidence na kailangan sa ganitong business. He's not only representing Manila, but also the whole Philippine National Police. Sa linggong ito, kumalat ang meme na ito. Grupo ng mga kalalakihang matipuno ang pangangatawan. Ang magbabarkada, nahanap ng aming team sa Pasay. Magpipinsan pala sila, sina Arnold, Alvin, Marjonel at JP. 10 taon na pala ang nakaraan mula nung nakuna ng litratong ito. Katunayan ng ilan sa kanila, medyo napabayaan na raw ang kanilang matipunong pangangatawan. Yung unang post na yon kasi na-miss ko lang yung pinsan ko, medyo hindi kami masyado nagkikita-kita. So pag post ko, nagka-commentan, tapos mga bandang uli, tinanggal ko. Tapos kinuha ni Arnold. Tapos siya yung nag-post ng matagal, tapos sinishare-share niya. Pang throwback photo na lang daw ito. Kaya laking gulat na lang nila nung nag-viral ang kanilang litrato. Gulat, syempre. Parang di naman kami mga mukhang okoy eh. Ang nakakasar lang doon, yung mga nagsasabing okoy, sila pa yung pangit. Sa akin, hindi ko na kailangan i-prove sa ibang tao na okay ba ako. Heto ang sagot nila sa kanilang haters at bashers. Kung manlalait kayo, sana tignan nyo muna yung sarili nyo sa salamin bago kayo manlait. Pero salamat na rin kasi sumikat kami dahil sa mga haters. Hindi naman daw sa pagmamayabang, pero ang kanilang grupo binalak daw kalabanin ang mga maskulados noon. Ang itatawag nga raw nila sa kanilang grupo noon, the Astigs. Matapos ma-disband, nagkanya-kanya na sila ng landas. Ang ilan, nagpatuloy ng pag-aaral. Ngunit si JP, kinarir pa rin ang pagpapalaki ng katawan. Katunayan, lagi siyang naiimbitahang mag-model para sa mga magazine sa ibang bansa. Ayon pa sa grupo, dahil naging viral ang kanilang litrato, papalitan na raw nila ang pangalan ng kanilang grupo. Sa araw na ito, may makikigulo sa kanila. Hi, boys! I'm your real father. Ang swerte ko naman today dahil ang magiging ka-group date ko, aba, ang dating Astigs na ngayon ang sikat na boys, naku, sausaw na! Kuya! Yan ako dyan. Hi! Gwapo! Diba? Tinatawag niyo okay gwapo. Taas. Yan. Aray. Yan. Ay, ganyan pala mag-workout ng abs. Ito ang aming kakainin sa aming date. Meron tayong tempura, meron tayong nilasing na hipon, at syempre, ang paborito nila, okoy! Yes! Ano pang inaantay niyo, okoys? Kain na!
Bakit na ng tempura, pes? Kakainin ko ang okoy mo. Ang sarap ng okoy. Kainin nyo. Sa nag-upload ng okoy, dali. Walang tapan kasi naniniwala silang you are what you eat. Grabe, hindi nyo naman sinabing kakulay ko yung table. Ano ba yan? Sana nag-trauma na lang tayo. Kain pa, dali! Aba, tila may kumakabog kay Chef Boy Logro na pinagsasabay ang pagluluto sa pagpapatawa sa London. Nariyang walang ka-effort niyang hinihiwa ang hipon. Walang takot na naglaro ng apoy. Pinasirko-sirko ang mga mangkok, sabay salo gamit ang kanyang toque o sombrero. Gumuguhit din siya ng puso sa itlog at sumasayaw pa. Para naman may audience participation, pinasubok pa niya sa kanyang customer ang kanyang ginagawa. At sa pagtatapos ng tila one-man show, bumuo pa siya ng I love you sign gamit ang kanyang mga sangkap. Ang pagtanggap sa kanya ng customers, sing init ng kanyang niluluto. Siya si Chef Charlie, nakasalukuyang nakatira at nagtatrabaho sa London. Kwento niya, hindi raw siya formal na nag-aral ng culinary. Isa raw siyang mangingisda talaga mula Zambales. Mangingisda, normal na yan. Dinadagdagan ko pa ng pagsasaka dahil sa hirap ng buhay nung araw. Kasi sa natatandaan ko na buhay nun talagang sobrang hirap. Kasama na yung pangingisda. Sa gaya mo't sa gusto, mangisda ka para mabuhay. Ang karanasan niya nung siya'y naging assistant cook ang naging susi para makapasok siya sa iba't ibang mga kusina dito sa London. Blessing lang to kasi hindi ko naman pinangarap maging kusinero eh. Nangyari dito, napasok ako sa isang malaking kumpanya ng hotel sa Shangri-La sa Manila bilang tagahugas. So from then, nagka-interest akong maging chef dahil sabi ko okay rito. Ang daming mga pagkain. At siya lang daw ang may showmanship sa restaurant na ito habang nagluluto. Kaya madalas daw siyang special request ng mga customer. It was really nice because it was very entertaining. It's very mouth-watering the way he presents the food and it made it very exciting. Pag pumunta na ako sa mesa, dapat malaman mo kung sino kaharap mo. Yun ang sikreto ko, hindi yung tricks. Tricks, pantagtag ko na lang yun. Pag ako napasubo sa lamesa, ilalabas ko yung tricks ko. Dahil na rin sa kanyang talento at kasipagan, kasama na niya ngayon ang kanyang misis at anak sa London. Dito na rin daw sa London balak ni na Chef Charlie na ipagpatuloy ang iba pa nilang mga pangarap. Kung ito naging viral sa YouTube, sa Facebook, nagpapasalamat ako sa lahat ng nag-comment sa akin. At kung ito magiging tagumpay ko pagdating ng araw bilang isang Pilipino, isasama ko kayong lahat. Tayo at para sa kapwa natin Pilipino. Linggo-linggo, may bagong paandar online. May bagong mga instant sikat. Ang internet at ang social media, isa na ngayong malaking entablado sa mga susunod na kagigiliwan ng publiko. Walang dudang bagay na bagay sila at mukhang nakatadhana talagang magkapareha on-screen at kahit sa totoong buhay. Ang kapuso royal couple na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera. Ikakasal na sila, pero kilala ba nila talaga ang isa't isa? That's why tonight, I offer you this gift, my love. Today and all the days of my life.
Please, Marian, will you be my wife? Last week, alam na nating sila'y engaged. Ang tinatawag ngayong royal couple ng showbiz, sina Dingdong Dantes at Marian Rivera. This week, isinare na nila ang mga detalye ng kanilang nalalapit na Wedding of the Year. Una sa lahat, congratulations, lovebirds. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat. Marian, pasensya ka na pero lahat ng tao gustong-gusto makita yung sing-sing. Totoo bang 4 million, Harry Winston? Harry Winston po siya. Yung price, di ko na alam sa kanya. Hindi, siyempre, with regards to the pressure, hindi ko na po papasokin yan. Hindi naman mahalaga kung anong brand, kung anong klase. It's really the whole spirit of giving it, the whole essence of showing your pure intentions. Naks, ka nga dito. Marian, sabi nga nila sa parlance ngayon, di ba? Ikaw na. Kasi hindi lang once, not once, but twice ka na pag-proposean ni Dingdong. Yung unang proposal niya sa akin, medyo naging emotional kami talagang emotional kami parehas at hindi ko na-expect na dun mangyayari yon. Tapos nangyari uli sa Marian. At ang special din para sa akin kasi nandun si mama at saka si nanay. At nandun uli yung pamilya niya. At nandun yung mga makadong niya na nagmamahal sa amin. So mas espesyal siya. Pero parehas mahalaga sa akin. Parehas ako na. I'm willing to do it kung paulit-ulit. Basta maging masaya siya. Yung love story nyo kasi talagang on-screen and then yun nga hanggang nabuo na siya, even off-screen. Meron pa bang parte ng buhay nyo na hindi nasi-share sa publiko? Ang sinishare po namin is the celebration. But the life in itself after that, sa aming dalawa naman po talaga yun. May mga couple of mga importanteng bagay na nasa amin lang talaga. Halimbawa, yung anniversary talaga namin as a couple. Yun talaga ho. At anong tawagan naming dalawa? Sa amin Ayun, lang. hindi pwedeng sabihin. May mga bagay ho na talagang pag nagkikita kami, alam namin, ayun lang to. Pag gano'n, nagkakaintindihan ho kami doon. Ano yun, sa tinginan lang, gano'n? Body language? Sigurado na kayo sa isa't isa. Yes, ma'am. Very much, very much. And like what I said before, I dream about it in detail. Ngayon po, hindi lang po dream. Kitang-kita ko na po sa harapan ko. Yun yung hiniling ko kay Lord na i-guide ako na magiging partner ko para mas maging mabuting tao. At binigay niya sa akin si Dong. Sige na sa susunod, huwag kang aalis hindi ka nagsasabi. Lalong-lalo na huwag kang aalis na mag-isa. Pero sinong nagdadala ng relationship nyo? Ako tingin ko pantay. Pantay talaga. Especially, importante kasi nandun din yung respect sa bawat isa. So, napapasunod ka ni Marian? Oo naman po. Oo naman. Talaga? Ang galing mo, Marian. Oo naman. Meron din. So, nag-aaway din kayo? Hindi lang. Arty-arty lang. Sinong madalas may sumpong? Ay, syempre siya yun. Ay, hindi. Pantay lang. Pantay lang, no? Sabi ni Marian, naging mas mabuti raw siyang tao because of you. Ikaw naman, Dingdong. Anong nagawa ni Marian sa'yo? As a person? Kumbaga, as a person, minsan, sasabihin niya, huwag mo masyadong seryosohin ang lahat ng bagay. Nagkakaroon ng kahit papano, sense of humor sa mga bagay na alam nating medyo seryoso. Dati kasi siya nakilala ko talaga sobrang ang tahimik, sobrang seryoso sa buhay. Parang hindi pwede mag-enjoy. So sabi ko sa kanya... Pero hindi lang expressive. Oo, hindi na siya expressive. Pero ngayon, nakikita ko hindi lang sa akin, kahit sa parents niya, sa mga kapatid niya, expressive na talaga siya. Yung tipong nag-hug na siya ngayon, nag-I love you na. Sabi ko, at least. Kasi dati talaga, mahal ka niya at alam mo yung sarili mo, pero hindi niya masyadong pinapakita. Pero ngayon nakikita ko na parang parehas na kami ng personality. Wish mo muna ako. Mag-please ka muna. Please. So ngayong nakadalawang proposal na sa'yo si Dingdong and meron ka ng sing-sing, hindi ka na masyadong magiging selosa?
Actually, ito po yan. Medyo natatawa ako. Nanggaling kasi yung selos na yan as biro-biro lang. Hanggang sa parang naging okay na, sige na, selosa na ako. Hindi magsiselos ang isang babae kung walang dahilan at walang nakikitang kamalian. Minsan okay maging panatag, pero may mga pagkakataon na kailangan iparamdam mo sa mga babae na, stop ka na, akin na yan eh, tigil ka na. Diba? Para mas masaya ang buhay. Hindi ko naman maiaalis na walang magkakagusto sa kanya, diba? Pero si Dingdong kasing tipong tao na alam niya yung limitasyon niya. Mabait talaga siyang tao, pero alam niya kung hanggang kailan lang siya. Sigurado ako doon. Wow. At napag-usapan namin yan. Ayaw mo? Ayaw mo? They say noon hanggang ngayon na ang hirap daw mag-maintain ng marriage at relationships in showbiz. Malaking bagay din po na yung close to 6 years na yung pagsasama, in a way, nag-jumpstart nitong soon-to-be married life namin dahil mas nakikilala namin ang isa't isa along the way. And ang mahalaga ho, dapat si God po talaga yung nasa center ng relationship namin because we are answerable to no one but Him. Palagi kami nag-uusap ni Mama na ang pag-aasawa talaga hindi biro, kailangan ganito-ganito kasi nanggaling ako sa broken family. So alam ko yung mga consequence ng mga kababaihan, ng nangyayari sa babae at sa relasyon ng lalaki. Malaking bagay din siguro na maraming nakapaligid sa amin na mahal kami at pinoproteksyonan kami sa mga bagay-bagay. At sobrang blessed naming dalawa kasi ang daming gustong maging successful talaga kung anong meron kaming dalawa. Sa mga nagmamahalan, hindi na raw kailangan pa ng maraming paliwanagan. Sa tingin pa lang, huli na nila ang kiliti ng isa't isa. Kabisadong-kabisado nga kaya nila ang bawat isa? Subukan natin sa larong charades. Nasa screen ang categories para sa mga salitang kailangan nilang hulaan. Ibon. Up. Butterfly. Oh. Pero... Paru-paro. Ayun. Paru-paro. Pero... Paru-paro. Paru-paro. Paru-paro bahay. Paru-parong bubong. Paru-parong nasa bubong. Kanta ba to? Oo. Salita. Paru-parong bukid. Ayun. Nakuha. Di ba nung nag-propose ka sa Macau, bakit sa butterfly? Bakit sa butterfly dome? What's so special about butterflies? Mahilig po kasi ako mag-drawing ng butterfly. Ang nakaka-touch doon, may mga panahon na nakalimutan ko na siya. Kaya lalo ako naging emotional nung unang proposal niya kasi naalala niya pa yun. Sa haba ng panahon, naalala niya pang mahilig ako sa butterfly. Marami ang nagtaka at naintriga. Ano ba yung ibinulong ni Dingdong kay Marian? At tila labis itong naapektuhan. Talagang, kala mo meron akong bala. Word for word, isinulat ni Marian at isinave sa kanyang cellphone. Binulong niya to sa'yo? Sabi niya, hindi ko Nabuo ko nasabi sa kasi after. emotional na ako. Pero ito talaga yung gusto kong sabihin After sa'yo. na, kasi nung nakaupo na kami. Pwede kong basahin? Sige po. Oh, okay. Now that I'm 32, first thing I want to do is secure you. I want to have a family with you, be the mother of my children, be my wife. I love you. Tapos yes, may question mark. Alam na natin kung anong sinagot ni Marian. Saan siya pa pala yan? Siyempre, mahalaga sa akin yan. Marian, may tattoo ka raw ng butterfly? Oh, patingin. Ayan. Pinatattoo ko yan nung panahon na natapos ang proposal. Si Dingdong daw, may tattoo ka namang initials ni Marian. Totoo ba yon? Ay, matagal na ho yun. Ako. Meron. Patingin! Pero wala, maliit na lang eh. Simple lang. MGD. D. Marian Gracia Dantes. Pero kaya nga hindi ko po inaano dahil medyo pinungunahan ko masyado. Actually, may iba yung meaning ko. Nagkaroon lang na ngayon. Dati may ginto dito. Yung ibig sabihin. Pero ngayon bigla. Ngayon, si Dingdong naman ang magpapahula. Lugar. Okay. Ako, baby, Spain. Oh, ang bilis naman. Taong 2010 nung unang pumunta sina Marian at Dingdong sa Spain. Si Dingdong daw ang gumawa ng paraan para mabisita ni Marian ang kanyang ama. Anong reaction ng daddy mo nung nakilala si Dingdong? Nakakatawa kasi pag kumakain kami, may sariling mundo sila. Minsan pupunta sila sa isang sulok, nag-uusap sila ng mga bagay-bagay. Hindi ko na alam kung anong pinag-uusapan nila, pero ang sabi sa akin ni Papa, happy daw siya na happy ako.
at nakikita niya na mahal ako ni Dong. Ano yung ding-dong? Hiningi mo na noon pa kami ni Marian sa daddy niya? Nung pangalawang pagbalik ko po, alam ko naman na how much her father means to her at alam ko na namimiss na niya talaga yung daddy niya. And alam ko rin na pagdating noong araw na kung kailan ikakasal siya, gugustuhin niyang nandun yung presence. Third word naman. Oh, wedding. Oh, wedding gown. Wedding day. Ano siya? Lugar ba siya? Bagay. Wedding dress. Wedding gown. Ikaw, Marian. Bride. Tapos? Bridal gown. Ayun. Bridal gown. Siyempre tinatanong lang lahat, Marian, anong motive, sinong gagawa ng gown? Kapag nandun ka na talaga sa punto na malapit na, nagbabago pala yung isip mo. Talagang isip mo kung ano yung pinaka-the best para sa'yo. Sa ngayon talaga masasabi ko na naguguluhan pa ako kung sino ang gagawa at anong klaseng gown ang gusto ko. Pati simbahan, napili na. Bakit yung Immaculate Conception Cathedral sa Cubao? Sa akin po siya close dahil doon po ako pinanganak sa parish na yun at saka doon ako bininyagan. At the same time, yun yung isa sa mga churches na parati namin pinupuntahan magmula noon. Sa round na ito, mukhang na-challenge ang dalawa. Ha? Ano yan? Okay, ikaw. Costume? Ano to? Movie, TV show. Movie natin. Movie, tayong dalawa. Saan doon tayo? Ano yan? Miss Universe? Ano yan? Hita? Babaeng hinugot sa akin. Ayun. What was it about ang babaeng hinugot sa aking tadyang na naging special sa inyong dalawa? Doon sa show kasi na yun, officially talaga, we were already together. So parang naging iba siya dahil doon sa unang dalawa, nagkakapaan pa kami. Pero ito talaga, we were totally committed to each other already. Siyempre pag nagsisimula ang isang relasyon, di ba? Parang ang sarap ng first stage na yun. At nung show na yun, doon naganap yung first stage na yun. Last word na. Maka-perfect score kaya sila? Tagalog. Okay. So, movie natin. First word, Mga bata. Bata, dalawa. Mga bata, baby. Bata. Bata. Pangalawa. Bata-bata, paano ka ginawa? Ayun, ang galing ni Marian talaga sa charade, Siyempre, inilagay na keyword yon para tanungin. Totoo ba yon? Okay lang na tumaba ka? Para basta mabigay mo lang yung ilang anak ang gusto Yung ni totoo Ding. po, opo. Kasi yan ang turo sa akin ni Mame. Kapag nag-asawa ka, kailangan lahat gagawin mo para maging mabuting ina. At saka solong anak po ako So gusto ko po maraming anak. Kasi kahit ako po, hindi ko naranasan magkaroon ng kapatid na, totoong kapatid May mga half-sister and brother po ako pero hindi ko nakikita. Pero alam ko yung pakiramdam ng solong anak at ayoko mangyari yan sa anak ko. Kaya gusto ko, madami, gagawin ko yung para sa akin, higit lalo sa kanya. Pero Ding-Dong, kailangan ngayon pa lang pala kumakayod ka na ng husto. Ayun, ano naman. Noon pala po, inumpisahan ko na. What will I ever do without you? Para kina Ding-Dong at Marian, wala nang hulaan pa. Sure na sila na ang kanilang pagmamahalan sa hinaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Halika, umpisahan na natin ang biyahe ng pagbuo ng bagong pamilya. Makakaasa ka na mamahalin kita ng higit sa buhay ko. Boom! Isa sa pinakapaborito pero pinakamahal ding isda sa Japan, nakamamatay kung hindi na ihanda ng mabuti. Ito ang blowfish o pufferfish, butete para sa marami sa atin. Ang isang klase nito, buriring kung tawagin ng mga tiga-Cadiz sa Negros Occidental, napakasarap daw kaya kailangang ipagdiwang. Pangalawa ito sa pinaka-nakalalasong vertebrate o mga hayop na may buto o backbone sa buong mundo. Ang lamang loob nito, lalo na ang atay at kung minsan pati ang balat. Kapag nakain, nakamamatay. Ito
puffer fish o blowfish o butete. Dito sa Pilipinas, bawal itong kainin dahil ang lasong taglay nito 100 times na mas mabisa kesa sa cyanide. Pero sa bayan ng Cadiz, sa Negros Occidental, may isang uri raw ng butete na di umano'y nakakain. Ang tawag nila rito, buriring. Oo, buriring. Bakal ka mo? Mula sa pamilya ng mga isdang Tetraodontidae o mga puffer fish ang buriring. Nahahawig ito sa Angry Birds. Kulay puti ang tiyan, habang kulay abo naman ang likuran. Singliit din lang ito ng ping-pong ball. May stripes sa likod at magaspang ang balat. Pero paalala ng BIFAR o ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, hindi basta-bastang iniluluto ang anumang uri ng butete. Dahil ang butete, alam natin na reef fishes at any time, any species could take a substance or pagkain na merong lason. Dito sa Cadiz, nahuhuli lang ang mga buriring tuwing mga buwan ng Hulyo hanggang Agosto, kung kailan lang daw ligtas ang mga itong kainin. For Cadiz noon, once you say buriring, wala nang fear, wala na. Talagang kinakain. Sa pagsapit ng buriring season, nais nilang ipagmalaki ang kultura ng pagkain nito sa pamamagitan ng isang buriring cooking festival. Ito'y lalahukan ng mga eksperto di umano sa pagluluto nito. Ang 42 anyos na si Nilo, nakagisnan na raw ang pagkain at pagluluto ng pinaksiw sa santol na buriring. Nilinis muna niya ng maigi ang buriring gamit ang tubig at asin. Inilatag sa kaldero ang pampaasim at pantanggal ng lansa na dahon ng libas. At saka pinaghalo-halo ang santol, sibuyas, sili at ang buriring. Inilagay sa palayok para pakuluan ng hanggang 15 minuto. Yung linamnam ng santol, masarap po ang kainin. Ang pambato naman ni Feli at Evelyn, buriring na may kasamang manamis-namis na pineapple chunks. Ginisang bawang, sibuyas at sili, nilagyan ng mantikilya at laman ng santol. Ibinuhos ang pinya. Inilagay ang buriring at pinakuluan ng ilang minuto. Pagkakulo, tinimplahan ng mga pampalasa. Inihalo na ang carrots at patatas. Nalasahan mo talaga yung buriring, maninamnam. Ang recipe ni Alan Piamonte, simple pero nanunuot daw sa sarap. Pag sobra na yung buriring, dinadaing na lang namin. Kinuskus muna ang buriring gamit ang asin, binanlawan ng tubig. Nagpiga si Alan ng kalamansi, sabay nagtimpla ng bawang, paminta at toyo. Matapos ibabad sa marinade, ibinilad ng hindi bababa sa 3 araw. Pagkatapos, maaari na itong prituhin. Resulta, crispy fried buriring. Namitagpok! Sa mismong araw ng pista, ang mga kalahok, kanya-kanya ng paghahanda. Piniling mabuti ang mga buriring at sinigurong wala itong kahalong nakalalasong klase ng butete. Ito yung buriring. Ha? Ito ang butete. Medyo madulas tong butete. Sa bawat cooking station, abalang naggayat ng rekado ang mga kalahok. Itong si Alan, nagprito lang ng kanyang daing na buriring. Sa malaking kawa naman nagluto sina Feli at Evelyn. Pero si Nilo, kampanting iniluto ang kanyang buriring na paksiw sa santol. Maya-maya pa, ang mga putahing inihanda, tinikman na ng buong barangay. Ang iba, napa-buriring face pa sa sarap.
At para malaman kung sino ang nagluto ng pinakamasarap na buriring, isa-isa na itong tinikman ng mga hurado. Sino ba sa 10 cooks yung pinakamasarap magluto ng buriring? Bibigyan sila ng lobo. Ayan na, ayan na. Okay. Ang idineklarang kauna-unahang buriring cook-off winner, ang pininyahang buriring ni Feli at Evelyn. Pero paalala pa rin ng BIFAR, kahit na anong uri raw ng butete, kahit pa ang mga buriring, bawal pa rin kainin dahil maling luto raw nito, nakamamatay. For safety reason talagang wag na silang kumain ng all of species of butete. Pero para sa mga tiga-Cadiz sa Negros Occidental, tunay ngang nakamamatay ang kanilang buriring. Nakamamatay daw sa sarap. Oo, buriring. Bakal ka mo?